An amazing morning, Team MVP Eagles. Our topic for today is about I am success ladder. So, 'di ba kapag tayo ay nasa trabaho, may tinatawag na corporate ladder, yung sunod-sunod na um, gagapangin mo para makaakyat ka, 'di ba? So, sa negosyo natin, meron din siyang step by step na process na kailangan mong pagdaanan para makarating ka dun sa tinatawag na success sa I am Worldwide. So, at first, 'di ba? Simulan natin dito. What are your big dreams? Ano ba yung mga naglalakihan nating pangarap, 'di ba? Sabi nga nila, ang pinakamahirap na tao sa buong mundo, hindi yung walang pera, kundi yung walang pangarap. Kasi libre na nga lang mangarap, hindi pa natin nagawa. Kaya today, tayo ay mangangarap ng malaki. Okay? So ano ba yung mga sample ng mga malalaking pangarap? O, 'di ba? For example, magkaroon ka ng magandang bahay, malaking bahay. Parang ganyan, no? Three-story, may sariling home theater. Ito talaga, pangarap ko din to eh. Yung hindi ka na, pupunta sa mall para manood ng sine. 'Di ba? Sa bahay mo pa lang, may sinehan na. O, 'di ba? O kaya naman, yan, high ceiling, maraming kwarto, may swimming pool. 'Di ba? Na-imagine mo ba dyan kayo magmi-meeting ng mga leaders mo, magme-mentoring? And of course, syempre, yung magkaroon ng sariling sasakyan. Kasi, ang pangit naman na ang ganda ng bahay mo, tapos papara ka ng jeep or ng tricycle, di ba? Syempre, maganda nakakotse ka din. Sample niyan. Nakakatawa kasi itong picture na to. Itong training na to, ginawa ko siya years ago. Wala pa naka-Tesla ngayon. The first Tesla in I Am Worldwide ay galing sa team natin, si Mentor Janeline from USA. Di ba? Okay, magkaroon ka ng ganyan. O, di ba? R8. O kaya Lamborghini or Bugatti, o 'di ba? Ako kasi naniniwala na yung mga magagandang bagay sa mundo ay nag-create ni Lord para ma-experience mo rin. 'Di ba? Pa-meeting ka, ganyan, no, 'di ba? Ang dami niyo, ang dami niya Lamborghini sa coffee shop. And of course, yung malaking income. So, big house, many cars, big income, yan yung normal na pangarap ng mga tao, 'di ba? And of course, to travel the world. Saan ito? Sa Santorini. O, sample, punta ka ng New Zealand, punta ka ng Bora Bora. So, yan yung typical na pangarap natin. Bawat tao, merong pangarap. Iba-iba po yan. Pwedeng bahay, pwedeng kotse, pwedeng income, pwedeng travel, pwedeng savings, etc. So, you have to visualize the end before you begin kasi importante. So, kung yan yung big dreams mo, the question is, paano ka makakarating doon sa big dreams mo? Okay? So, let's start with number one. Ano yung number one? It's you. O, type nyo nga po dyan, you. Y-O-U. Yan, para hindi kayo makatulog sa akin, no? You. Ano ba yung dapat meron ka? Of course, ikaw nagsisimula sa negosyo. Number one, you need to empty your cup. I do believe lahat tayo may pinanggalingan. Kagaya ko po, ako ay a nurse by profession. So, nung nag-start ako sa business, naisip ko, bagong graduate ako noon, tapos bagong pasok ko pa sa board exam, feeling ko ang galing-galing ko, alam ko na yan. Pero mali yun, kasi iba naman yung I am worldwide dun sa tinapos ko, dun sa pinag-aralan ko. So, we have to empty our cup. Kung ikaw man, nasa sales ka na, or nasa kung ano mang trabaho ka, or mataas na yung pinag-aralan mo, iba yung ginagawa natin ngayon. So, it's very important to empty your cup. Tanggalin mo muna. Set aside mo muna yung alam mo para matuto ka. Kasi 'di ba ang cup kapag punong-puno, ano mangyayari? Nilagyan mo pa ng tubig, aapaw siya. So, baliwala lang din. Hindi mo siya ma-absorb. Pero, pag every time na uma-attend ka ng training or mga mentorings, nag-empty ka ng cup mo, kung ano man yung sasabihin ng speaker o ng trainer, ma-absorb mo. Okay, matututo ka. And that's the right way to start a training. You need to empty your cup. Secondly, meron tayong tatlong bagay na kailangan tama. Okay, paki-comment nga po ASK. Ano naman yung ASK? Right attitude, skills, and knowledge. Okay, ano ba yun, mens? Ano ba yung right attitude? Ano muna ang attitude? Attitude is how you look at things. Okay, kung paano mo tinitingnan ang mga bagay-bagay. It's not what happens to you. It's what you do with what happens to you. Kasi minsan nakala natin ng ugali yung ang sama na ugali mo, ang taray mo, parang ganun, di ba? Pero hindi pala. Ibig sabihin pala na attitude is how you look at things. Paano mo tinatanggap yung mga bagay na nangyayari sa'yo? Paano mo siya tinitingnan?
So, dalawa kasing bagay yan. It's either you look at it positively or negatively. There are always two sides of the coin. For example, nag-invite ka, tapos hindi nag-join. Anong pwedeng feeling mo nun? Ay, ayoko na. Hindi para sa akin to. Ang hirap pala na I am worldwide. Or, pwede kang positive mag-isip, okay lang yun, baka hindi pa niya time. Kasi, there is such thing as right approach and right timing. Lahat ng tao, hindi naman yung sabay-sabay nagjo-join, di ba? Meron talagang perfect moment for them na maintindihan nila na kailangan nilang gawin yung negosyo or kailangan nila yung produkto. Pero, meron talagang tamang oras. So, baka na-invite mo, hindi pa tama yung oras, okay lang din yun. Or, kapag naman na-invite mo, mali yung approach, at least may natutunan ka doon. So, there are always two sides of the coin. Okay. Another example, sige. For example, okay, sa attitude. Um, May nagsabi sa'yo magpe-pay-in siya tapos hindi siya tumuloy. Ano yung mararamdaman mo? Positive or negative? Ang sabi niya, magpe-pay-in ako, Jade pa. Pang-Jasper yung muna ng Jade. Kaso nga lang, hindi tumuloy. Ano mararamdaman mo? Pwedeng negative. Grabe. Huwag kang dadaan sa amin. Tatandaan kita. Parang ganun. Ano ka na, no? Bilak mo pa sa Facebook, nagalit ka, naiinis ka. Kasi sabi niya, pepein siya, di naman tumuloy. Or pwedeng you take it positively. Sige lang, okay lang, friend. Just let me know when you are available and you are ready na. Tapos, may nangyari sa kanya, nagkasakit, o kaya naman may sa pamilya, kailangan ng barley, ikaw yung naalala niya, hindi mo siya binlock, hindi mo siya in-unfriend. So, nakonta ka pa rin niya. Nakikita niyo yung difference ng pagiging positive and pagiging negative. Diba? So, kailangan ng patience, no? Kasi hindi lahat na makakausap natin magjo-join, pero merong magjo-join. Okay? Yung akala mong hindi magjo-join, siya pa yung magjo-join. Yung akala mong magjo-join, siya yung hindi. So, hindi mo malalaman unless kausapin natin. Basta, ang goal mo lang, always look at the brighter side. Always think positive. Walang aayaw. Okay? Next, skills. Okay, marami pong skills na kailangan matutunan sa business natin, no? Kagaya ng huli kong topic sa inyo, yung four basic skills. So, kailangan alam mo rin yun. Mahirap kasi gawin ng bagay na hindi mo alam. And ang skills, na ma-master siya kapag paulit-ulit mong ginagawa. Okay, paulit-ulit mong ina-apply. And then, of course, knowledge. No, baliwala naman lahat kung hindi mo alam. 'Di ba? Para magkaroon ka ng knowledge, you have to be diligent in attending trainings, IBTs, mentorings, para mapunuan yung kaalaman mo. Ngayon po, ASK yan. Dapat complete yan. Pero alam mo ba, minsan, may tao na knowledgeable, skillful, pero palyado ang attitude. Baliwala din. Because attitude is everything. Remember, your attitude will determine your altitude. Ibig sabihin, yung taas ng lipad mo, depende yan sa attitude mo. Kaya nga ako mas gusto ko yung right attitude. Kasi ang skill sa pag-aaralan, ang knowledge sa pag-aaralan, pero pag ang attitude palyado, mahirap yan. Okay, so dapat always positive and always yes, mentor. Next, right mindset. Mens, ano ba ang right mindset when it comes to our business? Okay. O yan, parang nasabi ko kanina, di ba? Dapat positive. Number two, long term. Tandaan niyo po, I Am Worldwide is a long-term business. It's a 5-year plan. Paki-comment nga po, 5. Yan, para di ako mahirapan. 5. 5-year plan po ito. Hindi po ito yung quick rich scheme na akala ng ibang tao na pagka-join mo yayaman ka na. Hindi po, okay? May proseso, may kailangan pagdaanan, just like any other business. Kasi kapag may nagsabi sa'yo na mag-join ka, wala kang gagawin, automatic lumayo ka na, tumakbo ka dahil scam yun. Okay? Pero pag etong negosyo natin, sinabi sa'yo, pagka-join mo, kailangan mo aralin, kailangan mo i-workout, kailangan mo gawin, ibig sabihin, totoo yun. Okay? So, it's a 5-year plan. Dapat ang tingin mo dito long term. Ito na yung negosyo na makakapagpa-retire sa'yo sa trabaho. Ito na yung negosyo na makapagbigay sa'yo ng passive income in the long run. 'Di ba? Ito na yung negosyo na makakapagbigay sa'yo ng both time and financial freedom. Okay? And then, of course, yes, mentor. Yan. Yes, mentor po ba ang mga nandito? Sinenda ng link na mentor. Available ba kayo? Actually, itong training na to biglaan po, no?
Naisip ko lang na, ay, kailangan natin mag-mentoring. O, dapat, yes, mentor, kaya very good kayo. Palakpakan niyo ang sarili ninyo dahil kahit madaling araw or umaga sa ibang bansa, ay uma-attend pa rin kayo ng ating mentoring. That's a good sign na coachable ka. That's a good sign na malayo mararating mo sa negosyo. Kasi ikaw ay may yes mentor attitude. Okay? You respect the mentor. And we need to be disciplined. Baliwalaan mataas sa pangarap kung walang action. Do you agree? Yung ang dami mong pangarap pero hindi mo naman ina-action na, hindi ka naman nag-invite, hindi ka naman nagme-mentor, hindi ka na-attend ng IBP, 'di ba? So, kailangan talaga disiplinado po tayo pag may oras ng training, kailangan by hook or by crook nandyan ka. Okay? Yan. And be baliw. Alam so bakit may ganyan? Kasali ba talaga yan? O, bakit po baliw ang term? Hindi naman po yung literal na baliw na dadalhin sa mental hospital, hindi po ganun. Ibig sabihin po ng baliw, kasi nakikita mo yung mangyayari sa'yo, kaya ka nababaliw. Yung pangarap mo na matutupad, yun yung very exciting for you. That's why parang nababaliw ka sa future. It's just a term, okay? Pero kailangan always kang excited, enthusiastic, dapat baliw. I want to become baliw. Yes, and alam niyo po, nung nag-start po kami sa business, as in walang-wala mga men, no, nagko-commute, nagbabas, nag-jeep. Pero nagniningning yung mga mata namin, minsan nga walang pangkain. Pero nagniningning yung mga mata namin kasi ang naisip ko, nung time na yun, hindi naman yung proseso na pinagdadaanan namin, kundi yung ano yung mangyayari sa akin sa future. 'Di ba? Kaya ako nababaliw na time will come, matatapos din ang pagko-commute ko, time will come. Kikita rin ako ng malaki, magdadrive din ako ng sarili kong sasakyan, magiging milyonaryo din ako sa I Am Worldwide. Yan yung nakikita ko na mangyayari sa akin. Kaya ako nababaliw, kaya nagniningning ang mata ko. And guess what? Thank you, Lord. Right now, 'di ba? 27 million circle na tayo. Yan, palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Lord. Nababaliw ako. Na-imagine nyo ba guys yung 50 million circle, 100 million circle, 150 million circle. As of now kasi sa I Am Worldwide, alam nyo ba, meron ng 150 million circle. Dito ako nababaliw eh. Ito yung vision ko, no? Yung nakikita ko na mangyari sa kumpanya natin. 1 billion circle. The first 1 billion circle. Ang goal kasi ng I Am Worldwide, yung first um, Filipino billionaire sa industry natin, sa network marketing, ay manggaling sa I Am Worldwide. Yan ang vision ng company. Yung magkaroon ng 1 billion circle. Ano ng buhay meron tayo nun, guys? 1 billion circle, no? Grabe, power. Okay, next. Hmm. Para mangyari yan, men, kailangan po, meron kang GLLLA. Yan, comment nyo nga po, GLLLA. Ano pong ibig sabihin yan? Good learning and listening and lecturing attitude. O isa-isahin ko, good learning. Kailangan open ka na matuto. Learning, listening. Ano yung listening? There's a difference between hearing and listening. Hearing, parang yan yung talak ng nanay natin. No? Yung mga sermon ng nanay natin, papasok dito, lalabas dito, narinig mo lang. Pero when you say listening, pumasok dito, tinarap mo sa kabilang tenga, tapos pinasos mo sa utak mo at nilagay mo sa puso mo, that's listening. Magkaiba ang hearing from listening. So, dapat pag may mga mentoring, may mga training, ikaw ay nagli-listen, hindi lang nag-hear. Okay? And then, lecturing. Ano yung ibig sabihin ng lecturing? You need to be open for constructive criticism. Okay? Yan po, nung una, no, nahirapan ako dyan kasi ayoko nang nakokorek. Ayoko nang napagsasabihan. Pero hindi pwede yon kasi your mentor knows better than you. So, you have to submit. Naalala ko po, nung nag-start ako sa business, pinapakinggan ako ni Mentor Pitch mag-training, lalo na mag-IBP. So, nung time na yun, ang dami, meron talaga, totoo to nagtalk kami, pinakinggan, grabe yung kaba ko kasi yung mentor ko, katabi ko lang no? Pinapakinggan niya ako, di nag-present ako. Habang nagpe-present ako, narinig, dati pa, di ba sa phone, may tuk 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 tuk, may may sounds yung telepono. Tapos mamaya, tetet, 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 tinext niya sa akin lahat ng mga mali ko. Hindi ko yun malilimutan. Mga tatlong palapag. Di ba kapag sobrang haba na ng message, meron ng second message. Tatlong palapag ng mensahe.
ang natanggap ko galing sa mentor ko, lahat ng mga kailangan ko i-correct, mga mistakes na kailangan ko ayusin. Nung time na yon, syempre, yung personality ko medyo sensitive, medyo na-hurt-hurt pa ako. Sabi ko, ano ba yan? Ginawa ko naman yung best ko, ang dami kong mali. Pero I realize, so marami rin talaga naman ako kailangan ayusin at baguhin. Kaya ang ginawa ko, ang goal ko, dumating sa point na wala nang maiko-correct sa akin ang mentor ko dahil perfect na. Si Mentor Peach kasi, yung Black Diamond mentor natin, perfectionist yon. Hindi pwede doon na pwede na yan. Hindi pwede. Kailangan perfect, kailangan magaling. Excellence. We strive for excellence. Why? Because when you pursue excellence, success will chase you. So, kailangan, hindi pwedeng half-baked. Hindi pwedeng sakto lang. Kailangan yung the best mo. Whenever you're given a task, for example, sabihin na mentor, mag-host ka, mag-IDP ka, mag-training ka, you need to give it your all. 'Di ba? So, yun po, kailangan may lecturing attitude. Be open for constructive criticism to the point na ikaw na yung magtatanong kay mentor. For example, nag-talk tayo, na pakinggan ka ni mentor, pwede mo i-chat si Mens. Mens, kumusta yung presentation ko kanina? Meron ba akong kailangan baguhin or meron bang correction? Be open for that. Kasi kapag open ka for constructive criticism, dun ka gagaling. Okay? Are we clear, mga Mens? Huwag magagalit kay mentor pag iko-correct tayo, ha? Para sa atin po yan. Okay. Next, chances of success. I won't. Zero agad. Okay? Sana kaya ko 30%. I think I might. Parang kaya ko 50%. I think I can. 70%. I am 90% ka lang eh. But only I did is 100%. Ang chance mo para maging successful, 100% kapag ginawa mo. Okay? A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you will never go anywhere. 'Di ba? So, kung ang attitude natin, flat na gulong, kahit anong andar mo, hindi ka makakalayo kasi nga, kailangan mo siyang palitan. Okay? Next, andar po tayo. So, kanina, 'di ba? U, GLLA. Ito yung mga steps natin na U, GLLA. Next to that is learn. Okay. Now, anong learn, Mens? The faster you learn, the faster you earn. Okay? Dapat bilisan mong matuto kasi pag mabilis kang matuto, mabilis ka rin kikita. Naalala ko nung unang start ko sa business natin, I was given a month to learn everything. Kasi Mentor Peach, magaling talaga yung magturo. Sabi ni Mens, Ikay, magaling ka. Okay, lagi ka na dyan, present ka. You need to learn everything within 2 to 4 weeks. Actually, 2 weeks nga lang eh. Kaya alam nyo po, nung nag-start po ako, excited na excited ako, nag-pay in ako Monday. Sabi ko, pwede na po ba mag-invite? Sabi ni Mentor Peach, pwede naman, kaso nga lang, aralin mo muna within a week. So, ang reseta niya sa akin, 2 IBP, isang training every day, Monday to Saturday. Kaya pagdating ng Saturday, tinanong ko siya, Mens, pwede na po ba ako mag-invite? Sabi niya, pwede na kasi medyo alam ko na. So, sakto, nag-invite ako. Alam niyo po ba, ako na nun nag-asikaso, nag-closing, etc. Yung first invite ko, yun din ang first pay-in ko. And nakakatuwa kasi kahit bali-balik ta rin yung presentation, kahit bali-balik ta rin yung tanong, 'di ba? Alam ko pa rin yung sagot. Bakit na master ko siya? Kasi nga isang linggo kong pinakinggan eh. 'Di ba? Lahat eh, inaral ko talaga siya eh. So, kapag mabilis kang matuto, mabilis ka rin kikita kasi 'di ba minsan may mga presentation na mga clients natin, daming tanong. Di ba na-experience niyo yun? Kaya natutuwa nga ako sa team ninyo eh. Kasi isa lang yung talk, pero ang daming uma-attend. Ibig sabihin, nagsha-shadow. Gusto matuto kasi iba-ibang kliyente, iba-iba rin ng tanong. Pansin niyo ba? Iba-iba rin yung sagot. Di ba? So, para matutunan mo yun, kailangan mapanood mo, kailangan makita mo. So, that's one way of learning. Okay? Attending trainings, attending IBPs, di ba? Engaging. Learn the basics. Invite, set up, tee up, closing. Ito yung 4 basic skills na training ko last time. Dapat matutunan natin yung business presentation. May copy na ba kayo? So, dapat meron. Kasi madali lang naman yan, Mens eh. If flip-flip mo lang yan, madaling aralin. Kapag lagi mo napapakinggan, may pe-present mo din yan. Of course, mentoring. Pagka-join ng mga leaders natin, the first thing that you need to do is to mentor them. Okay?
bibigyan mo na siya ng direction. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo ngayon. I'm giving you um, direction kung saan tayo pupunta. Remember yung first, ano natin, rank up, and then for basic skills, and then right now, yung ladder. So, kung ano yung ginagawa ni mentor, yun lang din ang gagawin mo. Ituturo mo lang din yan. And coding, yan. So, kapag I think si mentor yung ano, no, nasampulan ko ng encoding. Or basta, tuturuan ko naman kayo kapag mag-encode na tayo. Okay? And then processing of pay-ins. Alright. Next. So, tapos na tayo sa learn, mga mensa. Next naman is teach. Paki-comment nga po, teach. Yan. Ano naman meron sa teach? What you've learned, you have to teach. Ito na yung proseso, mens. Everything that you are right now, you pass it down to your leaders, to your downline. Okay, teach. Be patient. Minsan dito nagkakatalo, no? Kapag nagtuturo na tayo, mens, kasi ang slow ng ano ko, leader ko. Minsan, ano kasi yung tagal niya makagets eh. Mens, kailangan natin ng mahabang pasensya. Tandaan mo, nagpasensya din si mentor sa'yo. Kaya kailangan i-pay it forward mo rin yung pasensya. Okay? Hindi, iba-iba kasi tayo. May mga, merong mga, unfortunately, slow learner, pero meron din namang fast learner. Okay? Pero iba-iba kasing klase ng tao yung mamimit natin. So, kailangan, ang goal mo is for you to be fully duplicated, fully learn the business so that you can fully teach. Okay? Profession. Pag tinanong ka, ano bang pinagkakabalan mo? I actually teach people on how to become millionaires. Ganda ng trabaho mo ngayon. Totoo naman. Nagtuturo ka ng mga tao para maging milyonaryo through our business. So, our goal is to teach. When one teaches, to learn. Okay? Paano mo malalaman, mens, na alam mo na isang bagay kapag kaya mo nang ituro? Pag hindi mo pa na ituturo, ibig sabihin, hindi mo pa talaga alam yon. Okay? So, kaya nga ngayon, you need to gather all the information para pag dumating na yung mga bago yung downlines, yung bago yung leaders, meron na kayong gagawin, may ituturo na kayo. 'Di ba? Okay. Next, when you teach, okay, now, duplication takes place. You duplicate. Okay? Ano ibig sabihin ng duplicate? Parang ano, susi, 'di ba? Pinaduplicate mo isang susi, dalawa na sila. Yung kayang buksan ito, kaya rin buksan ito. Duplicate. Okay, dapat parehas. How do you do duplication? I do you watch. So no, normally gagawin mo na ni mentor, papanoorin mo at least 3 beses. And after that, you do I watch. Papanoorin ko naman na gawin mo. Tapos after that, i-correct na ni mentor yung mga kailangan ayusin. And then after that, pag sinabi ng mentor, okay, galing mo na, pwede ka na mag-IVP, then you do it with others. So that's a proper way of duplication. I do you watch. So every time na may IVP, attend ka, kinig ka, para ma-master mo siya. Then kapag feeling mo kaya mo na, pwede ka magpa-check kay Mentor Mens. Pwede na ako mag-IVP, panoorin mo ko so that you can correct me. You do, I watch, and then pag okay na, then you do it with others. Okay, ang goal natin mga mentors ay pulido ang duplication. Okay? Kung paano ibaksak ni mentor, kung kaya mo pang galingan, mas okay, 'di ba? Dapat the best. And then, it is the name of the game. Hindi kasi siya paramihan ng pay-in. Sa totoo lang, okay? Paramihan siya ng na-duplicate. That's the real game of our business. Paramihan ng naturuan. Ngayon, for example, ba't kailangan mag-duplicate mens? Dalawa ang IBP. Meron kang IBP sa, ano, for example, dyan sa Canada. May IBP sa Saskatoon. Tapos may IBP din sa Pilipinas. Sample lang via Zoom. Parehas na oras. Anong gagawin mo? Kapag hindi ka nag-duplicate, mahati katawan mo. Yung kalahati nasa Zoom, yung kalahati nasa offline. Hindi naman pwede yon, di ba? Pero kung nakapag-duplicate ka, nakapagturo ka, meron kang leader, for example, si Mentor Dang. Alam ko marunong ka na mag IBP. Okay lang ba? Ikaw muna ang bahala na IBP sa Canada. Ako nang bahala sa Pilipinas. So nakakapag-delegate. Pwede mong hindi lang ikaw ang marunong. So maraming pwedeng ibang gumawa. Okay? So when you duplicate, that's the time you delegate na. You can delegate na.
Delegate means to mentor kasi hindi mo naman maibibigay yung task if hindi mo siya na-mentor or hindi mo siya naturuan. And very important mga mens yung delegation na part, no? Kasi baka minsan tayo, no, ako na lang, ako lahat. Maya-maya, hindi marunong yung mga leaders. Kapag nawala ka, kawawa sila kasi hindi under negosyo nila. Yung, for example, may talk, nagbi-build ka ng leader, magde-delegate ka, tapos narinig mo, ay, mag-jade, sige, mens, ako na magto-talk dun, wag ka na. Baka mag-copper pag ikaw. Oh, di ba ganun yung mindset mo? Walang delegation, hindi ka mag-grow, hindi mag-grow yung team. So, kailangan ang goal natin, no, makapagturo ka, makapag-duplicate ka, ma-make sure mo na tama yung pagtuturo mo para makapag-delegate ka. Okay? Now, you need to trust your leader. Kailangan pagkatiwalaan mo yung growth niya. And then, do not have a chance to grow and become a leader. Sometimes kasi, tayo lang yung nag-grow, tayo lang din yung gumagaling. Kasi mga leaders natin, tagapanood lang sila. So, kailangan mag-step up din sila. Okay? True leaders don't create followers, they create more leaders. Alright. Pagkatapos niyan, paki-comment po, multiply. Ay, patapos na agad tayo, no? And I hope nakakasunod kayo, ha? After ng delegate, now, namumultiply ka na. Oh, paano namumultiply? From the word itself, dumadami. And that's the goal. Ma-multiply ka. Kasi, if naalala nyo yung topic ko na ESBI for cash flow quadrants, 'di ba? Cash flow quadrant, merong E, S, employee, tapos self-employed. Nandun sila sa poor side. Bakit sila poor side? Kasi singleness, you are working alone for money, you are exchanging your time for money. Mag-isa ka nagtatrabaho. 'Di ba? For example, meron kang kasama sa trabaho, 'di ba? Eh, question, may income ka ba doon sa trabaho nung kasama mo? Sa kabilang desk, wala kasi kanya-kanya kayo sa work. Whereas sa ESBI, yung BNI, ito yung nasa kabilang side, ito yung rich side. Question, pag nasa BNI ka, anong meron? Duplication. Law of leverage, duplication. Ibig sabihin, meron kang opportunity na dumami. Para mas maintindihan nyo ang ibig sabihin. For example, si Mentor Au at saka ako, paras kaming chef. Meron kaming competition, 100 plates ang kailangan namin gawin. Ako, ang ginawa ko, mag-isa lang ako. Si Mentor Aw, ang ginawa niya, kumuha siya ng 10 chef na kasama niyang magluto at mag-create ng 100 na plates. Sino mauna sa amin matapos? Ako o si Mentor Aw? Sino? Simple lang, no? Simple lang ang sagot. Mauunang matapos ang mas marami. So, ibig sabihin, mentors, dito pala, sa sistema natin, kapag ka na-multiply ka, mabilis kang kikita. And that's the goal. Parang COVID-19 lang, di ba? Taong lumabas ng bahay pero walang importanteng ginawa. Yung isa, just for you, nakahawa ng apat. Tapos yung apat, nakahawa ng apat. Di ba? Nakikita niyo yung ganyan. Ang daming nahawa. Kung ang COVID ang bilis mag-duplicate, ang bilis mag-multiply, the more na dapat mas mabilis tayo kasi nasa atin ang solusyon. Barley. Ang dami po natulungan ng barley noong panahon ng pandemic. Kaya sobrang lakas talaga ng sales natin. Even nung time ng pandemic, sobrang lakas ng IM worldwide dahil sa barley. Diba? So, that's multiplication. Now, pag na-multiply ka na, ito na po ang mangyayari sa inyo. Ah, nai-imagine mo ba na magkakaroon ka ng ganito karaming leaders under na organization mo? Yes or no? Na-visualize mo ba? Magpapa-event ka sa team, tapos ganyan kadami, lahat yung downlines mo, no? Philippines man or sa ibang bansa. Oh, 'di ba? That is big network. The very reason why you will earn in the business is because you have a big network. Dapat nakikita mo 'yan. Ngayon, nagsimula ka sa IMR Red, mag-isa ka. Pero ang goal mo, dumami ka. Okay? Maging sa umpisa, makaapat, apat kayo, maging 10 na kayo, maging 20 kayo, maging 30, maging 50, maging 100, di ba?
maging eventually 300, 500, 1,000, libo-libo. Magsa-start siya sa maliit. Lahat ng malalaking bagay, magsa-start sa maliit. Pero dapat ang mindset mo, ang goal mo, lalaki ka din, dadami din kayo. Kung nasa Amerika ka, 'di ba? Lalo na kung goal mo mag-IBC or nasa Canada ka, goal mo mag-IBC, 200 active leaders ngayon requirements, 'di ba? So dapat na-imagine mo magpapa-event ka diyan. Tapos team mo sa'yo pababa. Ang sarap nun. Ang laki na ng network mo. At kapag malaki na ang network mo, 'di ba? That's the time na lalaki ang income mo. Okay, you have to understand this. Pag malaki na ang network mo, tsaka lalaki ang income mo. It's not the other way around. Hindi mauuna ang big income sa big network. Tandaan niyo yan. So kung hindi pa ganun kalaki ang income mo sa IMRL, it's because maliit pa ang network. Kung gusto mong magkumita ng milyon-milyon, kailangan mo siyang palawakin. Kailangan mo siyang palakihin. To the point na bawat country na pupuntahan mo, may leader ka. Alam niyo pa yung maganda sa negosyo natin? Worldwide ito. Wala siyang territorial boundary. Hindi siya pang Canada lang, hindi siya pang Pilipinas lang, hindi siya pang US lang, pang worldwide. Hindi lang siya pang Pilipino, pwede rin siya sa pang ibang lahi. Pwede rin siya sa alien, pwede rin siya sa Mars, sa Pluto. Di ba? Ganun siya katindi. Wala siyang territorial boundary. O, pang malakihan talaga to. May kilala ka sa Dubai, sa Saudi, may kilala ka sa Korea, sa Japan, may kilala ka sa Sweden, sa Europe, may kilala ka sa Amerika, sa Africa, kahit saan pa yung kakilala mo. Ang universal language is health. Lahat ng tao kailangan ng health. Ang daming may sakit. Kaya kailangan i-share natin ang I am worldwide, i-share natin ang barley. Ang laki-laki ng market natin, mga meds. And paglaki ng network mo, paglaki ng income mo, at pag malaki ng income mo, that's the time, di ba? Parang ito, super luma nito men sa 2020 pa to. 1 million income in a month, is it possible? The answer is yes. Marami na pong nag-1M per month sa I Am Worldwide. Well, in fact, yung top 1 na I Am Worldwide, Mentor Shirley May Sibulan, she is earning 5 to 8 million per month. Based siya sa Philippines, men, sa 5 to 8 million per month ang kinikita ng top 1 na I Am Worldwide. Yung top 2 siguro mga 2 to 5 million. Mentor ka. Yung mentor natin, nag-1M, 1 to 3 million per month. Yan ang potential na pwedeng kitain sa I Am Worldwide, mga mentors. Kaya hindi small-time business yung napasukan mo. Big-time business to. Depende sa hataw mo ang kikitain mo. Okay? So, sample na lang. 1 million in 1 month. Mentor Princess Patsy. Mentor Precious Grace Capili, 2.3 million in a month. Diba? Mentor Catherine, 2.5 million in a month. Mentor Shirley, may 3.6 million in a month. This was, ano pa to, 2021 siguro to, no? Ayan, 2021 nga. Iba na ngayon, Mins. Mas lumaki na. 5 to 8 na. Imagine niyo, 2021 pa lang to, ganyan na yung income. 'Di ba? Ngayon, wala na, 5 to 8M na. Okay? And pag malaki na income mo, automatic makuha mo na lahat ng big dreams mo. Yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Yung bayat lupa, di ba? Ngayon, sa IM Worldwide, ilan na ang may sariling bayat lupa? 5 na. Di ba? Ilan na ang may mga supercars? Ang dami na. More than 10. Supercars is like 15 to 25 to 30 million ang price. Imagine mo, nasa Pilipinas ka, naka-supercar ka. Ilan na naka-sports car? Ang dami na. Ilan ang milyonaryo? 400 plus na sa I Am Worldwide, ang millionaires. And ang pangarap ko, kayo po ay makasama doon. Maging part na kayo noon. Diba? Eh, wala imposible, mga mentors. And the goal isn't about money. The goal is living the life the way I want to. Hindi naman siya actually sa pera eh. Yung anong buhay yung gusto mo. Kung tatanungin niyo ako, Mentor Ikay, bakit mo ginagawa yung I Am Worldwide? Because I want freedom. Can you comment freedom? Gusto ko ng freedom. Yan talaga yon. Ayoko na nakatali ako. Nakatali ako sa laman ng bulsa ko, nakatali ako sa trabaho, wala akong oras, nakatali ako sa maraming bagay na nagre-restrict sa akin. I want freedom. I want to
spend more time with my family. I want to travel the world anytime. I want to buy the things that I want anytime without looking at the price tag. Ibig sabihin, I want freedom. It's about living life the way you want to. Success isn't about how much money you make. Ito pa yung masarap dito sa negosyo natin, di ba? It's about the difference you make in people's lives. Kasi time will come, yayaman ka talaga. That's the truth. Kikita ka dito, yes. Yayaman ka dito, yes. But at the end of the day, ang pera, nandyan yan. Pero yung dami ng tao na natulungan mo dahil ginagawa mo ang I Am Worldwide at naturuan mo sila, that is priceless. Yung may mga magchat-chat sa'yo, thank you so much, mentor. Dahil sa'yo na-inspire ako, nabuhay ulit ang mga pangarap ko. Thank you, Mens. Dahil sa'yo, Millionaire Circle na ako. Thank you, Mens. Na-invite mo ako na bago ang buhay ng pamilya ko. Thank you, Mens. Dahil sa barley na shinare mo sa akin na duktungan yung buhay ng tatay ko, ng nanay ko. Thank you, Mens. Dahil sa'yo, nakauwi na ako ng Pilipinas for good. You see this messages from the people around you. Sa isang desisyon na gagawin mo, ang dami mo natulungan. It's all about making a difference in people's lives. More than money, more than the material things, it's all about the difference. Yung legacy na iiwanan mo. At the end of your lifetime, ilang tao yung na-touch mo, ilang buhay yung nabago dahil sa'yo. Diba? Ang sarap sa feeling. And that for me is the real purpose and the true purpose of why we are given a chance to live in this world. Diba? Ito yung purpose na binigay sa atin ng Diyos. Kasi naniniwala ako na hindi ka dito na-invite para wala lang. Hindi mo to nakita ng aksidente. Nakalaan to, nakaukit to sa tadhana mo na makita mo ang ayang mga guide. Nakaano yan eh, well orchestrated yan by the Lord. Para makita mo na, ay, meron palang ganitong negosyo na nakakabago ng buhay. And if nabago ang buhay mo, gumaling ka because of the product, your moral obligation is to share it to other people. More people as possible. Okay? Now, Mentor Ikay, paano kapag hindi namin nakuha ang big dreams namin? 5 years na, hindi naman nakuha ang big dreams. Mens, baka kasi walang big income na pambili. Bakit po walang big income? Eh baka hindi ka naman nakapag-build ng big network. 'Di ba? Kailangan big network muna para magka-big income. So kung walang big income, ibig sabihin walang big network. Ba't walang big network? Means hindi ka nakapag-multiply. Ba't di ka nakapag-multiply? Eh, hindi ka naman nakapag-delegate. Ikaw ng ikaw. Bakit hindi ka nakapag-delegate? Baka hindi ka kasi nakapag-duplicate. Hindi niya kayang gawin yung kaya mong gawin. Bakit hindi ka nakapag-duplicate? Simple lang, hindi mo kasi tinuruan. Pay in ka lang. Pay in dito, pay in dyan, pay in doon, pay in dito. Kailangan natin magturo, di ba? Kasi pag hindi tayo nagtuturo, tayo lang may alam. And kapag tayo lang ang may alam, bakit hindi nakapagturo, eh baka hindi tayo natuto. Kasi you cannot teach what you do not know. Tama? Ang hirap ituro nang di mo alam. Ikaw mismo di mo alam. Bakit hindi mo alam? Baka walang GLLLA. Good learning and listening and lecturing attitude. Bakit walang GLLLA? Kasi baka acne. Comment nga po kayo, acne. AKNY. Alam ko na yan, me. Alam ko na yan. Madali lang naman yan. Hindi ko na kailangan matay ng training. Bakit acne? Dahil sa you. Dahil sa'yo. You. Y-O-U. Grabe yung pagkakaturo, no? Antindi. Kaya, nahirapan kasi dahil sa'yo. Mm. Mga mens, tingnan natin maigi. Meron ba nakalagay sa success ladder na I am worldwide? Hindi mo nakuha dahil sa I am worldwide kasi. Hindi. Sabi nila, no? Eh, meron naman talaga kumikita, meron naman talagang hindi. Well, totoo naman yun. Parang ganito lang yan. Diba sabi nila, hindi naman lahat na nag-join, kumikita yung mayaman. Totoo din naman talaga. Alam niyo bakit? Tingnan mo maigi, lahat ba ng graduate, nagkatrabaho, di ba? Hindi naman. Lahat ba ng negosyo, umasenso? Hindi rin naman.
Kasi depende sa iyo eh. Everything depends on you. Pero, kung merong yumaman at merong hindi, merong nabago ang buhay at merong hindi, sino may mali? Yung bang kumpanya? Hindi. Kasi may yumaman eh. Kung lahat hindi kumita, lahat hindi yumaman, hindi, lahat hindi na just for you, ang may mali doon siguro yung kumpanya. Pero kung merong top earners, merong kumita, merong yumaman, so ibig sabihin yung mga hindi. Baka may kulang silang ginawa. Okay? So, napaka-importante. Wala rin naman dyan nakalagay si mentor. Mentor kasi, yung mentor ko kasi pagka-join ko, nag-quit na eh. Wala din dyan. Ang bottom line dyan, ikaw. You know what? Successful people, tandaan nyo to successful people takes 101% responsibility for their own result. On the other hand, non-successful person or people blame other people. They love to play the blame game. That's the truth. Kaya nga, if you are a successful person, your success and your downfall, you take responsibility for that. Maging successful ka sa Emerald White, thanks to you. Congrats to you. Hindi ka man kumita rito, dahil din yan sa'yo. Hindi dahil sa, ang pangit kasi ng barley. Ang dami kayang napagaling ng barley. Ang pangit kasi ng ano, ng sistema. Ang dami kayong yumaman sa sistema. Ang pangit kasi ng mentor ko, uy, grabe ka naman. Grabe siya. Hindi ganda ni mentor, pag ni mentor eh. Oh, 'di ba? Lahat na ng bagay nakita mong mali, pero yung sarili mo hindi mo nakita. Oh, may mali doon, ikaw. Okay? Tandaan niyo yan, successful people takes 100% responsibility for their own result. Pero ang kagandahan dito sa negosyo na to, hindi mo siya gagawin mag-isa. Your mentor will do everything in her power and ability to help you maging successful. Ikaw pa nga ang kukulitin ng mentor mo. Mag-attend tayo ng training, mens. Attend tayo IBP, mens. Mag-invite tayo, mens. Paano kita matutulungan, mens? Lahat ito tutulungan ka kung paano kang maging successful. Ikaw na lang talaga ang kulang. Okay? And before I end, I just want us to watch this video. Panoorin. Minsan, mga mens, yung buhay ng tao, no, meron kang pagdadaanan. 'Di ba? Parang si Mommy Bear, saka si Baby Bear, naglalakad sila. Parang si mentor sa kasi ano lang yun eh, si leader lang yun eh. Naglalakad kayo ni mentor. Nauna na si mentor sa'yo, nakaakyat na sa bundok. Di ba, nakita niyo yung bear. Tapos ikaw, baby ka pa, nagtatry ka talaga umakyat. Pero, grabe no, ilang beses siyang umakyat, tapos bumaba, tapos nagtry umakyat, sinundan niya na yung path ng mami niya. Di ba? Malapit na. Konti-konti na lang eh. Kaso walang maabotin ng kamay, lalong bumaksak. Tapos nung bumaksak yung sagad pa na, di ba, dito siya galing. Yung binaksakan niya pa yung pinakamas malalim pa dun. Minsan ang buhay ng tao ganun. Di ba? May, nag-start ka mag-business. Meron ka mga pagdadaanan. Tapos minsan, marirealize mo, bakit parang ang tindi ng pinagdadaanan ko, mas matindi pa dun sa pinanggalingan ko. Pero mga mentors, yung matututunan natin dun sa video is, if you will not give up, eventually, you will be able to reach the top. Do you agree, mga mens? Iba kaya nga nakalagay dun, giving up should not be an option. Giving up is not an option. You cannot accept defeat. Kailangan maging winners tayo.
Tandaan nyo, winners never quit, but quitters never win. 'Di ba? Kahit ano man yung pagdaanan mo sa negosyo, kailangan magtuloy-tuloy ka lang. Because at the end of the day, ang mentor mo, wala yung ibang gustong mangyari sa'yo kundi maging successful ka. Makarating ka rin sa taas at makuha mo rin ang mga pangarap mo. Kaya nga we always hear, 'di ba? See you at the top. So, yun lang. Thank you so much, mga mentors. I hope you learned something today sa ating quick mentoring. Okay ba, mga mens?